Anihan na naman nga ng sibuyas dito sa aming probinsya. Ito yung panahon na pinakahihintay ng mga magsasaka, yung anihan. Dahil sa wakas ay aanihin na nila ang kanilang pinagpaguran. At bukod pa doon ay makakapagpahinga na sila sa pagpapatubig at pagpasa ng sprayer na napakabigat. Noong March 9 pa nga pala kami nagpaani mga kaprobinsya. Ngayon na ako nagkaroon ng panahon na mag-edit at mag-voice over. Busy yarn. Sibuyas bukas. Ah, diba? Ayan na, ang mga lamang ng sibuyas. Wow na wow! Nagtatanda na sila. Tatanda na sila ng bubunutin nila. At bukas na madaling araw, ayan, pagkakaguluhan na nila yan. Lagos! Ganito nga ang senaryo dito sa amin kapag bunutan na ng sibuyas. Kapag nabalitaan ng mga magbubunot na magpapabunot ka na ng sibuyas mo kinabukasan, sa hapon pa lang ay magtatanda na sila ng area na bubunutan nila. Dahil kapag hindi sila nagtanda, sigurado kinabukasan ay wala na silang aabutang bunutin. Madaling araw pa lang kasi yan ay nagkakagulo na sila doon sa gitnang bukid, nagbubunot na sila ng sibuyas. Tapos pag sikat ng araw, mga 8 AM, patutuyuin lang ng konti yung mga binunot nilang sibuyas, ay pwede na silang magputol. Swerte yung mga mauuna magtanda kasi mapipili nila yung area na magaganda yung laman, yung mga malalaki ang laman. Syempre kapag malalaki yung laman, mas maraming red bag yung kanilang mapupuno. Dito kasi sa amin per red bag ang bayad sa mga nagpuputol or nagbubunot ng sibuyas. Tingnan nyo naman mga kaprobinsya yung laman ng sibuyas. Kakatuwa mga nakalutang. O parang mga singkamas, pero hindi naman kasing laki ng singkamas. Malambot lang itong bunutin kasi basa pa yung lupa, basa-basa. Hindi naman masyadong basa kasi pag natuyo pa to ng husto, mahirap nang bunutin. Sarap magbunot. Oh, ang ganda ng kanyang size. May mas ilalaki pa sana itong mga sibuyas namin na ito, kaya lang ay kinapos na kami sa tubig. Isang patubig pa nga sana bago ito aanihin. Sobrang hina na kasi talaga ng tubig dito sa amin. Tapos, 4 pa na area yung nagro-rotation sa paggamit ng balon at ng deep well. Ayan, pumili nga pala ako ng mga oversize na isasabit ko doon sa kalan namin. Matagal daw kasi masira or mabulok yung sibuyas kapag doon sa taas ng kalan na nauusukan isinasabit yung sibuyas. Nakakatuwa nga tingnan yung mga malalaking sibuyas pero sa totoo lang, ayaw ng buyer yung ganong kalaking size ng sibuyas. Hindi nila binibili yung ganong kalalaking size or inaayawan nila. Kasi yung mga ganong size, madaling mabulok yun, madali siyang masira lalo na kapag nasa storage. Ganitong size yung gusto nila, yung medium size lang or yung pickles kung tinatawag nila. Ayan, kinabukasan nga ng madaling araw, ay madilim pa, nagkakagulo na sila sa pagbunot ng sibuyas. May mga dala silang flashlight. Ayan, kaya pag sikat ng araw, mga alas 8 na siguro yan. Ayan, at nabunot na halos lahat, nabunot na yung mga sibuyas. Naghihintay na lang sila ng red bag para magputol. At eto nga, para sa aming pananghalian, ay nagluto lang ako ng pork nilaga na napakaraming repolyo. Ayan, masarap kasi sa nilaga yung repolyo. Ayan, para lang naman sa amin yan, yung mga magbubunot ay may kanya-kanya naman silang dalang baon. Hindi na kasi sagutin na nagpapabunot yung pagkain ng magbubunot ng sibuyas. So ayan, ganito naman yung pagputol ng sibuyas. Bali, ginugupit or pinuputol ng kutsilyo, kung ano man yung available na dala nilang pamputol, yung tangkay ng sibuyas. Bali, tinatanggal lang yung mga stick at saka kung merong bulok man, yun lang yung tinatanggal. 30 pesos nga pala per red bag ang bayad sa pagputol. So kung mabilis ka magputol, mas malaki yung kikitain mo. Yung ibang magbubunot namin, isang pamilya talaga sila na nagbunot at nagputol. Kaya malaki yung kinita nila. May naka 30 red bags, may naka 40 red bags. Eto nga maglola na to ay nakisali din magputol. Ayan, si Baby Ellie at si Mama, ang biyanan ko. Pinuputol nila yung mga stick. Kinukuha nila doon sa mga nagbunot yung mga stick kasi hindi na yan isasama doon sa red bag. Kumbaga reject na yan. Abay, pwede pa nga naman yan panggisa. Abay, sayang din yan. Isang gisahan din yung isang pirasong stick. Kapag hindi na panahon ng anihan ng sibuyas, siguradong mahal na naman yan sa mga tindahan. Yung isang pirasong sibuyas ay 5 piso na naman. Kinahapunan nga ay natapos na rin magputol ng sibuyas. Mabilis lang talaga magputol ng sibuyas lalo na kapag marami ang iyong magbubunot at magpuputol. Tsaka maliit lang naman yung area na pinagtaniman namin nito. 0.7 lang yung area niya.
wala pang 1 hektarya. Yung hipag ko nga pala na sumunod sa mister ko ang nag-finance nito. Yung mister ko lang ang nagtrabaho, bale, awas gastos hati yung hatian nila. Ilalabas yung gastos, tapos yung natira, yun yung paghahatian nila. 38 per kilo nga pala ang kuha sa amin itong sibuyas na ito. Medyo mababa, pero okay na rin. At least may kinita kahit papaano. Ganyan talaga ang pagsasaka, kailangan mong sumugal. Kinabukasan na nga pala ito tinimbang at hinakot. Ganito kapag sadyukan, kapag katapos putulin yung sibuyas, ay diretso timbang na. Pero kapag sa landrahan, isusort pa yon, pipiliin pa yung, tatanggalin pa yung stick, bulugan, ihiwala yung medium at big. Ganon, matrabaho siya kapag sa landrahan. Pangalawang balik na nga pala ito ng elf nila, hindi kasi kaya ng isang kargahan lang. Mabuti na nga lang at kaya din pumasok ang malaking sasakyan dito sa gitnang bukid, dito sa amin. Hindi na kami mag-aarkila pa ng traktora na maghahakot na itong mga sibuyas palabas doon sa kalsada. Nasa gitna kasi kami ng bukid. Bali, nagbayad lang kami ng mga tao na nagsunong nitong sibuyas mula sa bukid hanggang dito sa pinagkamadahan. Taga Nueva Ecija nga pala itong buyer na nakabili sa amin. Kapag ganito talagang anihan ng sibuyas, maraming dumadayo dito na mga buyer ng sibuyas. Karamihan ay mga taga Nueva Ecija. So yun lang for today's video. Salamat po sa inyong panunood. Salamat din po sa suporta sa aking Facebook page. God bless everyone. Babush! Thank you for watching!